Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Dito po tayo kukuha ng ating pong ipapangaral sa aklat po ng Kawikaan. Ang kabanata po'y 16, talatay 1 hanggang 3. Amen. Hallelujah. Ang aming pong binibidyo ay ang pangangaral, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Hindi na po namin isinasama sa video yung pong aming pag-aawitan, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, yung aming pag-exalt sa giving, ay minsan lamang po namin isinasama sa video, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Pero kung kayo po ay nais maghandog ng kaloob sa ating pong Panginoon through Gcash, amen, hallelujah, nahi po kayo ng Diyos, amen, pwede po kayong mag-comment, amen, hallelujah. Maraming salamat sa ating Panginoon, sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Sa Kawikaan, ang kabanata po yung 16, ang talata ay 1 hanggang 3. Amen. At yung tinatawag na tagumpay, ito po ay pinapangarap ng lahat ng tao na magtagumpay sa buhay, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Walang sino mang tao na hindi magnanais nito. Kaya tayo nagsusumikap, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, gumagawa ng pamamaraan upang magtagumpay sa buhay. Amen. Basahin muna natin ang ating pong talata na pag-uusapan, Kawikaan, kabanata 16, talata 1 hanggang 3, ganito po nakasulat. Ang mga balak ng isipan sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Minsan pa tayo po'y sandaling yumuko, tayo po'y manalangin muli. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pagkilos po ng banal na Espiritu, ako po'y muling umaasa sa iyong gagawin, dakilang Diyos. Pahiran mo po ang aking mga labi ng iyong kabanalan upang pagpalain po, Panginoon, ang bawat makaririnig, dakilang Diyos, ng pangangaral na ito. Amang banal na makapangyarihan, ikaw po'y personal na magpakahayag sa bawat isa, Panginoon, na nakikinig, Panginoon. Marami pong salamat. Ang lahat ng ito sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Ang sabi dito, ang balak ng isipan ay sa tao nagmumula. Ibig sabihin, tayong mga tao, may mga plano tayo, may mga gusto tayong gawin, ngunit ang sabi dito, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. At ang sabi pa sa talatang 2, ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Amen. Ibig sabihin, alam ng Diyos ang nilalaman ng puso ng isang tao, kung bakit niya pinaplano ang isang bagay, kung bakit niya gustong makamit ang kanyang minimithi. Diyos ang nakakaalam, sabi dito, mga minamahal sa ating pong Panginoon. At sabi ni Colin Powell sa kanyang isang quotation, sabi dito, there are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Amen. Wala daw naman pong ibang sikreto para magtagumpay, kundi ito daw po ay isang resulta ng paghahanda, pagtatrabahong mabuti, at ang matuto mula sa mga kabiguan. Amen. At tayo pong mga tao ay natututo tayo sa kabiguan ng iba, minsan sa kabiguan natin. Amen? Doon tayo natututo. Halimbawa, meron tayong ginawang plano, nag-failure tayo, sinasabi natin, ano kayang kulang? Kung minsan naman, may mga tao tayong nakakausap, meron silang magandang plano, nakikita natin hindi nangyari yung kanilang plano, nakita natin kung ano yung kanilang ginawa, natuto tayo, sinasabi natin, pag ako ang gumawa, hindi ko gagayahin yun. Kasi doon siya nagkamali. Amen?
Kaya sa pagtatagumpay daw, mga kapatid sa ating pong Panginoon, wala naman talagang sikreto. Kundi, ang lahat daw ng pagtatagumpay ay nagmumula sa paghahanda. Amen. Kaya dapat inihahanda natin yung ating sarili. May mga tao kasi gustong yumaman pero hindi sila nakahanda sa kayamanan. Hallelujah. Kaya nga, di ba, minsan pagka tayo ay tinanong, kung ikaw ay bigyan agad ngayon ng Panginoon sa 10 milyon, anong gagawin mo? Bigla tayong natutulala, hindi natin alam ang ating gagawin. Di ba? Kaya tayo hindi binibigyan agad ng Panginoon ng 10 milyon. Kasi wala tayong paghahanda. Wala tayong preparation. Ano? At hindi naman talaga tayo nagtatrabaho para sa 10 milyon. Di ba? Kaya kung gusto natin na magkaroon ng 10 milyon, dapat meron tayong plano at handa tayong magtrabaho, magpursige, mga kapatid sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Una nating pag-usapan, way to success, we need preparation. At ang isang preparation o paghahanda na pinakamabuti nating gagawin bago tayo magdesisyon, bago tayo gumawa ng mga plano natin, manalangin tayo. Amen. Yung prayer. Halimbawa, meron tayong gustong mangyari. Amen. Kailangan idinudulog natin sa Diyos, Panginoon, ganito po ang aking plano. Kailangan ang ating plano ay kinokonekta natin sa salita ng Diyos. Amen. Napakinggan ko kasi kanina sa Sunday School sa Mandaluyong, mga kapatid sa ating pong Panginoon, sa ating church. Amen. Hallelujah. Kasi nga may mga ganong mga tao humihingi ng sign. Kung talagang pagtatagumpayin mo ako, Panginoon, bigyan mo ako ng tanda. At ang palatandaan ako, pagtatagumpayin mo ay ganito. Pag may dumaan ditong isang kulay puting pusa, yun ang palatandaan. Ay kulay itim ang dumaan. Diba? Ang kapatid sa ating pong Panginoon, hindi. Kailangan nating i-ugnay sa salita ng Diyos. Magpipray tayo. Amen. Panginoon, ito po yung plano ko, ito po ba iyong kalooban? At iuugnay natin sa salita ng Diyos. Kapag nakasulat sa salita ng Diyos na huwag mong gagawin ng ganung bagay at hindi ka magtatagumpay, huwag natin gagawin. Pero kapag kayong gagawin natin ay nakaugnay sa kalooban ng salita ng Diyos, gawin natin, ipagpatuloy natin, mga minamahal sa ating pong Panginoon. Amen. Alam nyo, may pangyayari sa Biblia, mga minamahal sa ating pong Panginoon, yung pagdidesisyon ni Abraham at ni Lot ay magkaiba. Si Abraham, amen, ay naghintay kung ano ang sasabihin ng Diyos sa kanya. Si Lot ay pumili ng pabigla-bigla. Wala siyang konsulta sa Diyos. Hindi siya kumukonsulta, hindi muna siya nagpipray. Dahil siya ay masama ang loob. Amen? Sabi ng kanyang tiyo, hindi tayo dapat mag-away kasi magkamag-anak tayo. Amen? Kaya sabi ni Abraham, pumili ka. Kung pupunta ka sa kanan, ako sa kaliwa. At nang pagtingin ni Lot, masama ang kanyang loob, hindi na siya nag-pray, hindi na siya nagkonsulta sa Diyos. Pagtingin niya, maganda yung lupain, yun agad ang kanyang pinili. Walang preparation, walang paghahanda, hindi niya inisip kung anong patutunguhan ng kanyang desisyon. Samantalang si Abraham ay naghintay ng sasabihin ng Diyos sa kanya. Mga kapatid sa ating pong Panginoon. Ang pagkonsulta sa Diyos bago tayo gumawa ng hakbang, ito yung daan tungo sa pagtatagumpay. Si David, bago niya habulin yung bumihag sa kanyang mga mahal sa buhay at sa kanyang mga kababayan, kumonsulta muna sa Diyos. Anong sabi ni David? Kung hahabulin po ba namin, ay aabutan pa namin sila. Diba? Sabi ng Diyos, sige, habulin mo at aabutan mo. Mga kapatid sa ating pong Panginoon. Kaya napakahalaga ng paghahanda. Inihahanda natin yung ating sarili, mga minamahal sa ating pong Panginoon. At papaano natin ihahanda ang ating sarili sa pagtatagumpay, kailangan mahubog sa atin ang pagiging mapagpakumbaba. Amen. Kasi kung hindi pa tayo pinagtatagumpay tapos mapagmataas na agad tayo.
Di ba? Ang kapatid sa ating pong Panginoon. Kasi sabi, ang balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan ihanda natin ang ating puso. Huwag tayong magmamataas. Ano man ang marating natin sa buhay, mga minamahal sa ating pong Panginoon, amen, lumalago man tayo sa ating pananampalataya, lumalago ang ating relasyon sa Diyos, dapat nagpapakumbaba pa rin tayo. Dapat lagi tayong handang sumunod sa ating pong Panginoon. Amen. At kapag nakita ng Diyos na handa na tayo, madalhin tayo ng Diyos sa pagtatagumpay, mga kapatid sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Si Jose, isa pa po itong example sa Bible. Itong si Jose ay nakaranas na ihulog ng kanyang mga kapatid sa tuyong balon. Nakaranas siya na ibenta siya ng kanyang mga kapatid sa mga dayuhan. Nakaranas siya na siya ay makulong kahit wala siyang kasalanan. Nakaranas siya na siya'y kalimutan ng kanyang naging kaibigan sa bilangguan. Kasi nung po siya'y makulong, mga kapatid sa ating pong Panginoon, amen, ikwento ko lang sa inyo saglit, kung hindi pa ninyo ito nababasa, si Jose na pagbintangan. Amen. Sa ating panahon, ang kaso nun, attempted rape. Amen. Pero ang totoo, siya naman ang tinutokso ng babae. Amen. Ay nung ayaw niya, ang ginawa ng babae, niya po si Jose tumakbo na iwanan yung kanyang kasuotan. Kaya sabi ng babae dun sa kanyang asawa na may mataas na katungkulan, sabi niya, yung lalaking dinala mo dito, ako yung muntik ng pagsamantalahan. Kaya ang ginawa kay Jose, ipinakulong. Pagdating doon sa kulungan, may nakasama si Jose na dalawang nabilanggo na dating tauhan ng hari. Amen. At nagkaroon sila ng panaginip. Amen. Ang sabi niya doon sa isa, ikaw ay makakabalik sa iyong trabaho. Makakabalik ka uli sa palasyo, pero wag mo naman akong kalimutan pag nandun ka na. At sabi niya doon sa isa, ikaw naman ay ikaw ay papatayin. So, nangyari nga yun. Ang nakakalungkot, nung makabalik nga yung isa doon sa paglilingkod sa hari, yun nga nangyari, nakalimutan siya. Diba? At sabi, ang ganda ng usapan nila, pag nakabalik ka doon sa iyong trabaho, huwag mo makalimutan. Nung nakabalik na, siyempre, masayang-masaya, nakalimutan na siya. Pero hindi siya nagtampo, hindi siya sumama ang loob. Nagkaroon ng pangyayari na naginip ang hari, saka siya naalala. Nung nakasama siya sa bilangguan, sabi, meron na po pala kaming nakasama sa bilangguan na ipaliwanag yung panaginip namin at nangyari. Bakit hindi mo po subukan sa kanya ka magtanong? Diba? Saka lang siya naalala. Pero sa lahat ng iyon, nanatiling mapagpakumbaba si Jose at hindi siya nagmamataas. Kaya naman, mga minamahal sa ating pong Panginoon, nang maihanda na siya ng Diyos, siya ay ginawa ng ang tawag doon, gobernador ng Ehipto. Amen. Siya'y pangalawa sa hari. Mababa lang siya ng kaunti. Bakit yun nangyari? Ang sabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, amen, pinauna ako dito ng Diyos upang ang bayan ay maligtas sa taggutom. Amen. Kaya yun ay paghahanda. Amen. Kaya ang isang pinakamabuting paghahanda bago ang tagumpay ay ang pusong mapagpakumbaba. Amen. Pusong masunurin sa kalooban ng Diyos. Yan ang mga kailangan nating ihanda. Amen. Para dalahin tayo ng Diyos sa pagtatagumpay, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Pangalawa, nating pag-usapan, amen, ay yung paggawa. Amen. Hindi rin naman talaga magtatagumpay kapag wala tayong ginagawa, di ba? Ito ay sinabi ko nung ako ay may ipinanalangin na isang business. Sabi ko, ako po'y mananalangin lang pero hindi po ako Diyos. Kailangan pa rin po ninyong gumawa, kailangan pa rin magtrabaho, kung gusto niyo ng pagpapala, kailangan magtatrabaho kayo, may gagawin pa rin kayo.
Amen. Hallelujah. Kasi sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya, kailangan sa pagtatagumpay, hard work. Amen. Yung talagang trabaho, paggawa, faith with action. Amen. Nakarinig na tayo ng tinig mula sa Diyos. Pero kapag hindi tayo gagawa, hindi tayo magtatagumpay, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Sabi din ni Conrad Hilton, amen, sa kanyang quotation, success seems to be connected with action. Even yung pagtatagumpay daw yan ay nakakonekta sa paggawa, sa pagkilos, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Kaya kung tayo ay nakaupo lang, yun, tapos tayo ay gusto natin magtagumpay, yun, nangangarap tayo pagdating ng araw, ako ay magiging ganito, magiging akong mayaman, even magkakaroon ako ng ilang kotse, magkakaroon ako ng mga katulong sa bahay, pero hindi ka naman nagtatrabaho, tamad ka naman. Paano ako magtatagumpay? Di ba? Kaya, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, sa pagtatagumpay, kailangan talaga hard work. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Meron nga po akong kakilala sa amin, sa Silangang Mayaw, sa Lucena. Amen? Ito po nung una, nung bata pa ako, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, nakikita ko siya, nakapaa, nag-uuli doon sa bilaran ng palay sa Silangang Mayaw. Tinitikman yung mga nakabilad na palay niya, kung tuyo na. Hanggang sa lumaki ng lumaki ang kanyang business. Talagang masigasig. Diba? Talagang kakaunti na lang ang itinutulog. Mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Ngayon, maging yung kanyang pamilya. Sabi nga po, yung 4 na oil mill doon sa Silangang Mayaw, yun po ay kanilang pag-aari. Yung pinakamalaki sa kanila, yung 3 ay sa kanyang mga anak. Iisang pamilya sila pero dikit-dikit yung kanilang oil mill. Pero yun po, nung una, mga minamahal sa ating pong Panginoon, talagang nakayapak lang yun. Pero grabe yung magtrabaho, mga kapatid, sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Ultimo yung palyat, pag lumalabas na dun sa gilingan ng dun sa gilingan, hindi ba ang kopra ginigiling. Pag yun ay nag-ikot doon, kasi nag-security guard po ako doon eh. Pag nag-ikot, yung lumalabas na palyat, ang tawag doon palyat, yung dito sa atin, pakain sa baboy yun, pero siya, para matikman niya kung anong klase talagang tinitikman niya yun. Kasi ang bango. Amen. Ganon siya, tapos kahit hindi siya nakatapos ng pag-aaral, doon po ako humahanga sa taong yun. Alam niya ang mga pangalan ng mga piyesang ginagamit doon sa planta. Itrabaho yun. Talagang matindi bago mamemorya yun. Pero merong tagumpay. Amen? Kaya kung gusto natin ng tagumpay, kailangan nating magsikap, mga minamahal sa ating pong Panginoon. At kung totoo yan, sa pisikal na pamumuhay, mga minamahal sa ating pong Panginoon, kung totoo yan dito sa lupa, kailangan din yan sa espiritual. Maraming gusto ay pupunta sa langit, pero kakaunti naman talaga ang nagsisikap. Amen? Kasi ang totoong tagumpay doon. Hindi talaga dito. Yun dito, bonus lang yun dito sa lupa. Bonus lang yun. Ang totoong tagumpay doon. Kasi yun ay walang hanggan. Amen? Kaya kailangan hard work din. Kailangan tinatrabaho din yan. Mga kapatid sa ating pong Panginoon. Amen? Kaya nga, di ba? Kita natin yung pagsisikap ng ating mga kapatid kahit malayo, kahit maputi, pumupunta. Ang tawag yan, hard work. Gusto natin talagang ipakita. Amen? Yung ating trabaho, gusto talaga natin yung ating kaluluwa ay makapunta sa langit. Amen. Yan ang success. Connected with action. Pinapakita sa gawa, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. So, kung wala tayong ginagawa, gustong pumunta sa langit. Gusto kong bumait, pero hindi ko naman magawa-gawa. Kailangan talaga mabait tayo, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Action. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, sa ating pong Panginoon.
Sabi nga, kung hard work tayo sa trabaho dito sa lupa, kailangan hard work din tayo para sa ating pang-spiritual. Mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Pangatlo, amen, sabi kanina, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, kaunti lang itong aking pangaral, maiksi, learning from failure. Yun ang sabi ng ating quotation kanina, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, dapat natututo tayo. Sabi dito sa talatang 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Kaya kapag nag-failure tayo, huwag tayong magtatampo sa Diyos. Ipagtiwala natin sa Panginoon, sabihin natin, baka hindi ito ang kalooban ng Diyos. Amen? O baka meron akong hindi nagawa na pagsunod sa Diyos, kaya ako'y hindi pinagtagumpay ng Panginoon. Ano kaya yun? O kaya naman nakikita natin sa iba. Kasi doon na tayo natututo. Sa pagkakamali ng iba at sa pagkakamali natin. Kaya yung nakikita natin mali ng iba, amen, huwag na natin gagayahin. Alam na natin mali eh. Kaya lang, sa ating panahon kasi gaya-gaya tayo. Kaya, sa cellphone, nakitang na kayo, gagayahin. Di ba? Gaya-gaya. Dapat hindi tayo gaya-gaya, mga kapatid, sa atin. Kung anong nakikita nating mali, huwag na nating gayahin. Pero nakikita nating tama, yun ang gayahin natin, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Halimbawa, tayo po ay mananampalataya. Amen. Sino gusto pumunta sa langit? Diba? Gusto natin, pumunta tayo sa langit. Mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Diba? Kung nakikita natin yung iba, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, ay hindi nagsisikap sa gawain ng Panginoon, huwag na natin gayahin kasi alam nating mali yun eh. Huwag natin gayahin yun. Mali yun. Amen? At tayo din, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, tayo ay nagkakamali din, dapat matuto tayo doon. Tanggapin natin yun. Kasi kapag hindi natin yung tinanggap, yung ating pagkakamali at tayo ay tinutuwid, hindi tayo magtatagumpay, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Sa Diyos naman, ang Diyos naman lagi nagbibigay ng pagkakataon. Huwag natin kakalimutan yan. Na tayo nagkamali, habang buhay na tayong mali, hindi. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon. Kapag nagkamali tayo at tinanggap natin yung ating pagkakamali, ibabangon tayo ng Diyos. Nangyari yan sa Bible. Amen? Si Juan Marcos, dati siya, ayaw siyang kasama ni Pablo. Amen? So, babasahin ko po sa inyo sa Gawa, chapter 15, verse 36 hanggang 38. Amen? Mababasa natin dito, ayaw ni Pablo isama si Juan Marcos. Kasi, dito si Juan Marcos, wala daw pagpupursige sa gawain. Kaya ayaw niyang isama. Basahin natin. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa mga bayan kung saan tayo nangaral ng salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. Nais ni Bernabe na isama si Juan na tinatawag ding Marcos, ngunit ayaw ni Pablo. Bakit? Sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain, sa halip ito'y humiwalay sa kanila sa Pampilya. Nagkamali si Juan Marcos. Kasi iniwanan niya si Pablo, hindi sumama, hindi nagpatuloy. Iba ang kanyang ginawa, iba ang kanyang pinuntahan. Pero kagaya nga ng sinabi ko, kapag tayo ay natuto sa ating pagkakamali at ito'y ating tinanggap yung pagtutuwid, muli tayong ibabangon ng Diyos. Basahin natin kung anong nangyari kay Juan Marcos dito sa Colosas, Kabanata 4, talata 10. Amen. Colosas, talata 4. Kabanata 4, talata 10. Kinukumusta kayo ni Aristarco na bilangguring kasama ko at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Amen.
Tungkol naman kay Marcos, mayroon nang bilin sa inyo na malugod ninyo siyang tanggapin pagdating ni Harian. O makikita natin, kinukumusta na, sabi ni Pablo. Amen? Ang mga taga-Colosas, kinukumusta kayo ni Aristarco, na bilangguring kasama ko, at ni Marcos, na pinsan ni Bernabe. Nakabawi na. Ito na ang sinasabi ni Pablo. Nung una, ayaw niyang isama si John Mark. Amen? Pero ngayon, ito na ang kanyang sinabi. Dito pa sa unang Pedro, Kabanata 5, talata 13. Amen. Unang Pedro, Kabanata 5, talata ay 13. Mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos, kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga pinili ring katulad ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos na aking anak sa pananampalataya. Si Marcos ay anak ni Pedro sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, amen, kung gusto natin ang pagtatagumpay at tayo po ay nabigo dahil sa ating pagkakamali, amen, hindi tayo nakapaghanda, nawalan tayo ng pagsisikap, huwag nating kalilimutan, ang Diyos ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Amen? Kung gusto natin na tayo ay magtatagumpay sa buhay, ihanda natin ang ating sarili. Amen? Matuto tayong magplano. Kagaya ng sinabi ko kanina. Amen? Kung bigyan ka ng Diyos agad-agad ng 10 milyon, anong gagawin mo? Di ba? Sabihin mo nga sa akin ngayon, may plano ka ba? Di ba sabihin mo, ano kaya bibili ko? Ano kaya 10 milyon ang dami? Kasi walang plano. Pero pag may plano, nakita ng Panginoon, nakahanda ito. Ibibigay yun ng Diyos. Kaya kung may hinihingi tayo sa Panginoon, planuhin natin. Amen? At pangalawa, amen, samahan natin ang baba. Ipakita talaga natin sa Diyos na gusto natin ng tagumpay. At sa ating mga pagkakamali, ito'y maging aral sa atin, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, para dalahin tayo sa pagtatagumpay. Amen? Hallelujah. At ito bilang pangwakas, panghuli, ang totoong tagumpay ay hindi yung nabibili natin ang gusto natin. Akala ng iba, ito na yung gusto kong buhay, nabibili ko na yung gusto ko. Amen? Naabot ko na yung aking pangarap. Amen? Hindi pa yan ang totoong tagumpay. Ang totoong tagumpay, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos, amen, ay yung nagaganap o nangyayari sa buhay natin, ay yung gusto at plano ng Diyos para sa atin. Yun ang totoong tagumpay. Kaya mga kapatid, sa ating pong Panginoon, sa oras na ito, kumusta tayo? Yung ba nangyayari sa atin? Yan ba yung gusto ng Diyos? Kapag hindi yan gusto ng Diyos, hindi yan ang totoong tagumpay. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon ay mas higit pa doon sa iniisip natin na magandang kalagayan. Yan ang tagumpay. Mas higit sa iniisip natin masarap na buhay, amen, maayos na kalagayan, mas higit pa yan ang gustong ibigay sa atin ng Diyos. At yun ang totoong tagumpay. Amen. Iyoko natin ang ating ulo. Ipigit natin ang ating mga mata. Hallelujah. Manalangin tayo sa Diyos. Glory to God. Glory to Jesus Christ, O King of Kings, O Son of the